Hey, what's up guys? So ngayon is meron naman tayong isang product na i-review mula sa Fnercy. At ito po ay ang LCR ST1. So ito po ay isang uri ng LCR meter. At kapag sinabi nating LCR meter, ito po ay isang device or measuring instrument na ginagamit sa pagsusukat ng inductance, capacitance at resistance ng isang component. Okay, so ngayon kung titingnan natin yung kanyang box, yun, so maganda yung kanyang pagkaka-box and meron pa siya dito ng seal. So ngayon naman ang gagawin natin is tatanggalin natin yung seal na to and titingnan natin yung kanyang loob. Alright? So ayun guys, kung makikita nyo, napakaganda niya kasi meron pa siyang lagayan. Oh my God! Wow! Kung titingnan natin yung bag na napaglalagyan ng unit, masasabi kong quality din. Kasi nga, aside sa maganda yung kanyang texture, is matigas din yung mismong cover ng bag. So nakalagay din dito sa harap niya is yung logo ng Fnercy. Ngayon naman is titingnan natin yung accessories at saka unit na nakapaloob dito. At ayun na nga, kung titingnan natin yung mga accessories, makikita natin dito yung isang USB Type-C na cable. At the same time, makikita din natin dito yung dalawang pirasong test lead niya, which is yung parang hook. And then, syempre, makikita din natin dito yung kanyang user's manual. Kung saan dito natin makikita lahat ng specification ng unit. At the same time, meron pa siyang kasabay. Ito, meron pang kasabay na ganito. At saka isang... Okay, so QC pass. Ngayon is kung titingnan natin yung mismong unit. Ayan, so actually medyo mabigat ng konti yung unit. And then sa user interface niya, masasabi kong simple lang at saka minimalist lang yung kanyang design. Pagdating dito sa kanyang test lead, ayan, so maganda din, mahaba at saka pointed. At saka kung titingnan yung maigi, yung dulo ng test lead, meron siyang groove, which is I think additional feature para sa kanya. Nang sa ganun is magkaroon siya ng extra grip pagdating sa pag-test ng components. So pwede natin siyang matanggal by simply rotating itong mga knob na nakakabit dito. So ngayon, pagdating dito sa kanyang front panel, meron siyang OLED display and meron siyang dalawang button. And pagdating naman sa taas natin, or sa upper part ng unit, makikita natin dito yung USB Type-C port. Samantalang dito sa right side, walang nakalagay. Pero pagdating dito sa left side is mayroong navigation key. So, pwede natin siyang i-move left and right. And then, pag pinress natin yung gitna, ito ay isang indikasyon ng select. Okay? So, actually maganda siya guys. And quality. So, pagdating dito sa pag-grip niya ng components, I think okay lang din naman. Medyo matigas siyang i-press. Pero para sa akin, okay lang din. So, ngayon naman is ipa-power on natin itong unit. And tingnan natin. So, lumabas yung logo ng Fnercy. Okay. So, bubungad sa atin yung pag-select ng language. So, it's either Chinese o kaya naman ay English. So, para ma-navigate natin yan, pwede natin siyang i-navigate gamit itong navigation key dito sa side na to. Yan. And then, press natin yung gitna to select. Ayun. Ngayon naman, kapag nalong press natin itong pindutan na to, bubukas sa kanya yung kanyang setting. So, we have setting sa kanyang language. So, dalawang option lang, which is English at saka Chinese. And then, ayun, pag dinrag natin siya or na-navigate natin siya using this navigation key, bababa siya. So, we have the option doon sa volume. And I'm not sure kung naririnig niyo yung beep sound. So, siguro, lalakasan natin yung volume. So, kapag napili mo yung setting na yan, press mo lang yung gitna para pumasok ka dun sa menu niya. And then, navigate mo siya using
left and right navigation key. Ayun. So, number 5 yung volume natin. Then, kung gusto mo mag-exit dyan, press mo ulit yung gitna. And then, drag mo ulit or navigate mo ulit left and right. Sa backlight niya, ayun, nakikita natin. Mataas yung kanyang backlight. So, siguro, okay na sa akin yan. And then, kung gusto nating mag-auto shut off yung unit, meron ditong option ng 5 minutes, 15 minutes, at saka 30 minutes. So, I think I'll go for 30 minutes or 15 minutes. So, pag isi-select natin yan, press lang natin yung gitna. And then, kapag na-highlight siya ng blue, pwede na natin siyang ma-navigate up and down. Alright? Then, I'll select 15 minutes. So, kapag na-select natin yan, press natin yung gitna. Ito, sa navigation key. Ayan. So, okay na yan. And then, ito naman is kung gusto natin i-restore siya sa kanyang default setting. And sa about naman, makikita natin dito yung pangalan or model ng unit at saka yung kanyang version. Ngayon, kung gusto natin mag-exit dyan, pwede natin ito pindutin. Long press lang natin siya. Siyempre, bago tayo magpatuloy sa pag-test ng isang electronics components, ay pag-usapan muna natin yung nakikita nating icon dito sa ating display. So, sa upper part natin, kung nakikita nyo, merong icon na letter C. Yan po yung tinatawag natin na test range. So, ibig sabihin yan, tayo ay nasa capacitance mode kung saan ito ay ginagamit sa pagsusukat ng capacitor. And kung ina-navigate natin siya gamit ang navigation key, ito po ay nasa setting tayo ng inductance or inductance mode. Kumbaga, itong setting na to ay ginagamit sa pagsusukat ng inductance. And sa baba niya, makikita natin yung icon ng inductor. And kung i-move ulit natin yung navigation key, so ito po ay nasa diode mode tayo, kung saan ito po ay ginagamit sa pagsusukat ng diode. At saka makikita nyo dito yung icon ng diode. And kapag bumalik po tayo sa setting, makikita natin yung auto mode. Okay, ito po ay resistance mode kung saan ito po ay ginagamit sa pagsusukat ng resistance. And makikita ulit natin dito yung icon ng resistor. So, balik tayo dun sa capacitor, inductor, diode, at auto mode. Ngayon naman, kung i-click ulit natin itong navigation key natin sa gitna, meron icon ditong 0.6 volts. So, ito po ay ginagamit sa ating test voltage. So, nag-output po kasi ng maliit na voltage itong ating LCR meter. Alright, so meron tayong option na 0.6 at saka 0.3. Next naman, kapag pinindot ulit natin yung navigation key, lilipat tayo dito sa 1K. So, ito po ay tumutukoy sa test frequency. So, ito po ay nasa 1 kHz. Ito po ay 10 kHz. At kapag nilipat natin, ito po ay 100 Hz. Ngayon po, yung makikita nyo ditong nakasulat sa ating icon na mayroong numbers, yan po yung tinatawag natin na measures parameters. O yan po yung parameters na nasusukat natin. Okay? Next, kung makikita nyo po, meron tayo ditong dalawang button. So, yung button na to is yung kanyang power button at saka yung hold or setting button. So, kapag pinindot natin yung hold button, kung nakikita nyo, nag-freeze yung ating display at nagkaroon tayo ng icon na letter H. Ibig sabihin nun, nag-freeze yung ating display dahil siya ay naka-hold. Doon naman po sa ating upper part, yung mayroong green, makikita natin dito yung ating battery level. Kung kamusta yung status ng ating battery. Kung ito po ba ay lobat na o ito po ba ay full charge na. Okay, ngayon naman kung nakikita nyo, meron tayo ditong iba't ibang value ng resistor. At ang gagawin natin ngayon is susukatan natin yung bawat value ng resistor na yan at aalamin natin kung angkop ba yung nasusukat natin gamit ang ating LCR ST1. So mag-umpisa tayo dito sa pinakamababang value which is 2.2 ohms hanggang sa makapunta tayo dito sa 2.2 mega ohms. So yan po yung mga available na resistor dito sa akin at ititest natin kung kaya ba siyang matest ng LCR meter. Okay.
So, unahin natin itong 2.2 ohms. So, check natin. At base sa ating reading, ito po ay 2.1 ohms. So, okay na. Pasok na yan. Susunod naman na susukatan natin ay itong 10 ohms. Okay. At base sa ating result, tayo ay mayroong 9.88 ohms. Sunod naman na ating susukatin ay itong 100 ohms. At kung nakikita nyo, meron tayong 98.4 ohms. Susunod naman ay itong 470 ohms. At base sa ating reading, ito ay 472 ohms. Susunod naman ay itong 1 kilo ohms. So, try natin kung kaya ba siyang mabasa. At base sa ating reading, ito po ay 993 ohms. So, malapit na siyang mag 1,000. So, pasok pa rin siya sa 5% tolerance value. Sunod naman ay itong 4.7 kilo ohms. At meron tayong 4.6 kilo ohms na nasusukat. So, pasok pa rin po yan sa ating tolerance value. Sunod naman ay itong 13 kilo ohms. So, ang nasusukat po natin ay 12.8 kilo ohms. Sunod naman ay itong 10 kilo ohms. So, sukatan natin kung makuha niya yung 10 kilo ohms. Ayun, so meron tayong 9.8 kilo ohms. Sunod naman ay itong 47 kilo ohms. Ito po. So, sukatan natin. Ayun, meron tayong 46.3 kilo ohms. Sunod naman ay itong 75 kilo ohms. So, sukatin natin itong 75 kilo ohms. Ayun. So, bali ang reading natin is 75 point something. Ayun. So, magalaw yung ating tester or yung ating reading. So, around 75 kilo ohms siya. Next naman is itong 1 mega ohms. So, try natin kung masusukat pa ba niya itong 1 mega ohms. Ayun. So, nasukat po niya. 1 mega ohms. Sunod naman, yung ating pinakadulo, which is equivalent to 2.2 mega ohms. So, try natin kung kaya niya pa niyang mabasa yung 2.2 mega ohms. So, yun po. Nabasa niya yung 2.2 mega ohms. So, masasabi ko pagdating sa mga resistor, sa pag-check ng resistance, accurate naman yung reading ng meter na to. At the same time, pasok pa rin yung mga nasusukat niyang value doon sa kanilang tolerance value. Sunod naman na ating susukatan ay itong mga value ng capacitor na to. I-check natin kung makukuha ba ng LCR meter na to yung kanilang capacitance value. So, umpisa natin dito sa isang electrolytic capacitor at ang value nito ay 82 microfarad. Ayan po, 82 microfarad. So, make sure na kung mag-check kayo ng isang electronics components kagaya ng capacitor, double check nyo po na dapat ay na-discharge natin yung components na ating i-check. Kasi kapag yung components na to or yung itong capacitor na to is meron pa siyang charge, is maaari niyang masira yung ating LCR meter. So, i-check po natin tong isang electrolytic capacitor na to at ang value niya is 82 microfarad. So, check natin. Ayan, so based po sa ating reading, ito po ay 75 microfarad. So, medyo malayo-layo na doon sa kanyang exact value which is 82 microfarad. Pero pasok pa naman po siya kung ang tolerance niya is around 10%. Okay. Next is itong isang maliit na electrolytic capacitor na to. At ang value niya ay yun po, 47 microfarad. So, check natin. Ayun. So, ang nasusukat po natin ay 41.4 microfarad. So, pasok pa po siya sa kanyang tolerance value. Sunod naman ay itong 10 microfarad. So, check natin. Ayun. So, ang nasusukat po natin is around 9 microfarad. So, pasok pa rin siya sa kanyang tolerance value. Sunod naman po ay isang mylar capacitor. So, ang nakasulat sa kanya ay 104. So, ito po ay 100 nanofarad.
So, check natin kung makuha niya yung 100 nanofarad. Ayun. So, kung nakikita nyo po, ang nasusukat natin ay 100 nanofarad, which is eksakto based doon sa naka-print out mismo dito sa components na to. Ito naman, so ang value niya, ayun po, kung nakikita nyo, naka-print na sa kanyang body. Ang value niya ay 100 nanofarad. So, check natin kung makuha niya yung 100 nanofarad. Ayun po, nakuha niya yung 100 nanofarad. So, ang reading niya ay 101.5 nanofarad. Ngayon naman, ay dito na siya matcha-challenge, okay? Pagdating sa mga ceramic capacitor, which is yung mga capacitor na mayroong mabababang value. So, usually nasa picofarad to. Check natin. Okay. So, ang value pala ng capacitor na to, ng ceramic capacitor na to, ay 100 picofarad. So, check natin. Ayan po. Pasok siya sa kanyang, wait lang. Nagsushort yung terminal natin. So, adjust lang natin. So, ayun po yung kanyang reading. 103 picofarad. So, ang capacitor po na to ay 100 picofarad. At ang reading niya dito ay 103 picofarad. Sunod naman ay ito. Ang huli. So, ito po ay 33 picofarad. So, try natin kung kaya niyang ma-check itong 33 picofarad na to. Ayan. So, check natin. So, mukhang nahihirapan magbasa yung ating tester. Okay, so ngayon naman, kung nakikita nyo kanina, hirap siyang basahin itong 33 picofarad ng capacitor. So, kapag ganun na mga cases, pwede nating palitan yung kanyang test frequency. So, kung nakikita nyo, ang test frequency natin is around 1 kHz. So, papalitan natin yung kanyang test frequency. So, gagawin natin siyang 10 kHz. And then, iti-check na natin itong 33 picofarad na ceramic capacitor. So, ayun. Kung nakikita nyo, yung reading natin is 33 picofarad. Which is, yun din yung printout dito sa isang ceramic capacitor na to. Ako naman tayo sa pag-test ng inductor. So, ang mga inductor ay isang electronics components na essential and napakaraming application. So, pwede nyo mapanood yung video ko patungkol sa inductor. So, ngayon naman is naka-auto range pa rin tayo or naka-auto mode pa rin tayo. And then, iti-check natin itong inductor na to and aalamin natin kung ilan nga ba yung kanyang inductance value. So, ayun, meron tayong inductance value na 107.3 microhenry. Sunod naman ay itong maliit na toroidal na inductor na to. So, ang inductance value niya ay around 54 microhenry. So, naglalaro sa 53 to 54 microhenry. Ngayon naman is meron tayong gagawing isang napakasimpleng experiment lang naman. So, meron tayo dito ng isang maliit na speaker and then ang kanyang specification ay 4 ohms, 5 watts. So, ang gagawin natin sa experiment na to is alamin natin kung masusukat ba ng LCR meter na to yung speaker impedance na to, at the same time malalaman ba ng LCR meter na to yung kanyang inductance value. And ang next question ko is same ba or pare-parehas ba yung ma-reading na inductance ng LCR meter na to gamit ang iba't ibang test frequency. Kung nakikita nyo, ang test frequency natin is nasa 10 kHz and based dito sa ating speaker, ayan, ang speaker impedance nito ay 4 ohms. So, alamin natin kung masusukat ba na 4 ohms yung speaker impedance na to. So, umpisa natin sa ating test frequency sa mababa. Umpisa natin sa pinakamababa. Ayan, umpisa natin sa test frequency na 100 Hz. So, kabit lang natin dito sa ating speaker. Ayan, so nakabit na natin siya. At kung titingnan natin, meron tayong reading na 3.8 ohms. So, yun yung kanyang speaker impedance. And then, meron tayong nasusukat na 734 microhenry. So, yun yung reading natin
sa test frequency na 100 Hz. Ang next question natin is same pa rin ba yung kanyang magiging inductance reading sa iba't ibang test frequency. So, umpisa natin. Yan, nakita natin sa 100. Ngayon naman, isililipat natin yung kanyang test frequency sa 1 kHz. Ayan, alamin natin. Ngayon, kung nakikita nyo, hindi na-identify ng LCR meter yung kanyang inductance. So, na-read niya to bilang isang resistor na mayroong 3.9 ohms. So, nasukat niya yung kanyang speaker impedance. And I'm not sure kung napapakinggan nyo yung kanyang 1 kHz sound mula sa speaker natin. So, ilalapit ko. Ayan. So, yun yung kanyang 1 kHz test frequency na sana ay napapakinggan nyo. Next naman is isiset natin yung ating test frequency sa 10 kHz. Ayan. Tingnan natin kung same pa rin ba yung kanyang magiging reading. Ayun. Pagdating sa 10 kHz, ang naging output nito ay nasa 58.4 microhenry. So, malayo ang pinagkaiba doon sa unang test frequency reading na nakuha natin. Pero yung speaker impedance niya, andun pa rin. Nasa 4.8 ohms. Medyo tumaas. So, I think, ang isa sa mga malaking conclusion ko dito sa LCR meter na to is yung gagamit or kapag gantong LCR yung gagamitin mo tapos hindi ka aware sa iba't ibang test frequency, magkakaroon ka ng inaccurate reading. No? So, mahihirapan kang mag-test. So, actually, yun din yung naging struggle ko. Yung pag-test ng iba't ibang components sa iba't ibang test frequency. Ngayon naman ay meron tayo dito ng isang maliit na backlight driver at ang gagawin natin is i-test natin yung mga components na nakapaloob dito sa maliit na backlight driver na to gamit ang LCR ST1. So ang setting natin is nasa auto mode and then ang test frequency natin is 1 kHz and then ang test voltage natin is 0.3. Ginamit nating test voltage dito is 0.3 volts nang sa ganun ay para hindi ma-activate yung mga active components. So umpisa natin dito sa mga capacitor. So ang value ng capacitor na to ay 15 microfarad. So make sure na kapag magte-test kayo ng component sa circuit is dapat na-discharge natin or wala na ng energy yung mga components dito sa ating circuit. Nang sa ganun is para maiwasan natin na masira yung ating LCR ST1 tester. Okay? So, umpisa natin dito sa capacitor. Ayan, at ang value niya is 15 microfarad. So, test natin kung makuha niya. So, ayun. Ang reading natin is 12.4. Yun yung reading na nakuha natin dito sa capacitor na to. So, which is okay naman. Hindi naman nalalayo sa kanyang original value. So, actually, pagdating sa mga meter, yun yung isa sa mga challenge, no? Yun yung mag-test ng electronics components doon sa circuit. Kasi nga, ang circuit na to is composed of different electronics components. And lahat ng mga electronics components doon is mayroong relationship sa bawat isa. So, magkakaroon tayo ng internal resistance. So yun naman. Nabasa niya naman na maayos. Hindi naman nalalayo yung kanyang value or kanyang reading based on sa kanyang value which is 15 microfarad. So, next naman, ating iti-test is subukan natin tong ayan, SMD resistor na yan na 103. So, ito ay 10 kilo ohms. Ayan. Check natin kung masusukat ba niya na 10 kilo ohms yung value ng resistor na yan which is 103. So, ayan. Kabit lang natin. Focus din natin siya. Hindi siya makapag-focus. Ayun, nahook na natin siya. And tingnan natin. Ayun. So, reading natin is around 9.9 kilo ohms. So, okay naman. Nabasa niya naman yung value ng resistor na to. So, hindi naman nalalayo doon sa kanyang original value. Next naman is subukan natin itong diode na to. Ayan. Subukan natin itong diode na to. Subukan natin yung diode na yan sa baba ng 10 kilo ohms na resistor. So, I'm not sure kung mababasa yan ng LCR meter kasi nga ang test voltage natin is around 0.3 volts lang. Tingnan natin. Okay,
Okay, hindi niya nabasa. Balik rin natin. Ayun, hindi nga niya nabasa. Kasi ang test voltage natin is 0.3. Hindi niya kayang ma-forward bias yung diode. Okay? So, aside from that, check din natin tong 204. So, ito ay 200 kilo ohms. Ayan. So, yung capacitor na to is nakaparallel dito sa resistor na to. So, yung resistor na to ay nagsisilbing isang bleeder resistor. So, tingnan natin kung ano ba yung mababasa. Yung capacitor ba o itong resistor? Kasi nakaparallel tong capacitor dito sa resistor. Tingnan natin kung ano ba yung mababasa sa dalawa. Yun lang. So, unfortunately, ang nabasa natin is yung capacitor, which is 4 microfarad. So, yung nabasa ng LCR meter is yung value ng capacitor na to, which is 4.7. And ang sukat natin and ang reading natin is around 4.1 microfarad. So, yun lang yung isa sa mga nakikita kong disadvantage. Kasi nga, dahil sa merong internal connection, yung mga components dito sa circuit, hindi mo madidiktahan yung LCR meter kung anong components ba yung kanyang mababasa. At the same time, dahil nga sa internal resistance, nagkakaroon din tayo ng inaccurate reading. Okay, so honest review, pagdating sa LCR meter na to, actually maganda naman siya, kaya nga lang magkakaroon ka ng konting difficulty pagdating sa pag-set ng test frequency. Kasi nga, lalo kung hindi mo rin alam yung test frequency na gagamitin mo, despite na naka-auto mode siya. So, maganda sana kung naka-auto mode itong LCR meter is nag-auto mode din yung test voltage at saka test frequency na gagamitin. Kaya nga lang, kahit ako aminado din ako, yun din yung isa sa mga naging difficulty ko, yung pagkakaroon or yung pag-set ng test frequency. Kasi nga, using different test frequency, nagkakaroon din tayo ng iba't ibang test output result na maaaring mag-confuse and mag-lead sa atin ng pagiging false reading ng isang components. So, nakikita nyo naman, based sa ginawa nating experiment doon sa speaker, mayroon talaga siyang malaking difference. Pagdating naman sa pag-test ng components doon sa circuit, actually, okay lang din naman. Kaya nga lang, yun din, yung isa sa mga hassle sa atin is yung kanyang test frequency. Lalo na kung hindi mo rin alam yung test frequency na gagamitin mo. At saka, hindi mo rin madidiktahan yung LCR meter na to kung anong components ba yung kailangan niyang i-test kasi nga merong interaction yung mga components doon sa circuit. And depende na rin sa kung anong components yung nababasa lang ng LCR meter na to. So, pagdating naman sa kanyang design, okay naman. Actually, nagbigay sa kanya ng extra features itong kanyang tweezer type. Kasi nga, maganda siyang gamitin, lalo kung magte-test ka ng mga SMD components. So, kung interesado kayo sa LCR ST1 tester, so, ilalagay ko yung link dyan sa ating video description. So, sana po ay meron kayong natutunan sa ating napakasimpleng video. Pwede po kayong mag-iwan ng comment or suggestion dyan sa ating comment section below. Huwag nyo rin pong kakalimutang i-hit ang like and subscribe. Pahit na rin po ako ng notification bell nang sa ganun is maging updated po kayo sa ating mga future upload. Muli, ako po si Andrew Electronics na nagsasabing stay humble and be creative. Maraming salamat.